Tuloy po natin ang ating series na pinag-aaralan po natin. Kung hindi po na-miss ang ating mga series na pinag-aaralan, maaari po ninyong balikan sa ating YouTube channel, Church of the Rock International Ministry, Bubulong Malaki. Pero ngayon po mga kapatid, hindi na po tayo magtatagal para ating pong patuloy na maunawaan ang sinasabi ng salita ng Diyos sa kanyang salita kung ano po ba ang talagang biblical na implikasyon o biblical na pagkakaunawa natin na sinasabi ng salita ng Diyos patungkol po sa ating topic na pinag-aaralan. Handa po natin ang ating mga sarili. Are you ready? Amen. Amen. Ang ating pinag-aaralan ay Part 3. What does the Bible say about tithing? Part 3. Kung na-miss niyo po Part 1 and Part 2, babalikan po natin sa ating YouTube channel na sinabi ko po kanina. Pero ngayon po mga kapatid, ano po ba ang sinasabi po natin? Balik konting review lang po tayo. Hindi ko na po ito papaliwanag sapagkat pinaliwanag ko na po ito ng mga nagdaang linggo. Kaya pag pinaliwanag ko po ulit, madodobi ang mga oras natin, baka lalo tayong humaba. Mahaba na po ang ituturo ko ngayon. 30 minutes and 2 hours. Are you ready? Okay, tuloy na po natin. Tithing, though it involves money, it is not all about money. It's all about harap. Maraming mga nagsasabi na kapag pinag-usapan ang tithes, ito po ay pera lang. Ito po i-involve ay pera. Mga kapatid, sa totoo lang ay hindi po ito involve ng pera. Ito po ay puso. Usapang puso po yan. Kasi po, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon Jesucristo, Jesus said, sabi ng Panginoon, for where your treasure is, there your heart will be also. Kung nasaan daw po ang ating kayamanan, nandoon ang ating puso. Kung ang kayamanan natin ay nasa mundong ito, mga kapatid, naniniwala ko na ang iyong puso ay nasa mundong ito. Pero kung kayamanan mo ay nasa Diyos, ang kayamanan mo ay nasa Panginoon. Ang yaman mo ay nasa Diyos, ang puso mo ay nasa Panginoon. Kaya po kung nasa ang yaman daw po natin, ang sabi ng salita ng Diyos, nandun ang ating puso. For where your treasure is, there your heart will be also. Kaya po, sabi natin, ang tithes po ay simply mirror the heart. Ang pagbibigay natin ng ikapuso sa Panginoon ay sinasalamin talaga yung ating puso. Because the heart of the problem is the problem of the heart. Ay, English po yun. Ang talaga namang ugat ng problema ay hindi naman yung pagbibigay natin, kundi yung laman ng puso natin. Kagaya ng ating mga pinag-aralan ng mga nakaraan, ang pinatawad sa malaki ay malaki kung magmahal. Ang pinatawad ng kaunti ay kaunti ang pagmamahal. Para ba ang sinabing, ang pinatawad ng malaki ay malamaki kung magbigay. Meron ang pinatawad ng maikli, ng konti ay konti rin kung magbigay. Kaya po mga kapatid, ang totoong problema ay yung puso natin nasasalamin. Nakita niyo yung mga tao, sasabihin mo, nagkapera lang, yumabang na. Hindi po mga kapatid, mayaman na talaga yun. Nadagdagan lang na nagkaroon ng pera. Ganun po yun. Hindi po tatlong nagkapera, narimbid lang. Okay? Kasi nga po mga kapatid, ang sabi ng salita ng Diyos ay ito. Sabi ng Luke 12:15, then he said to them, watch out! Be on your guard against all kinds of greed. Pinag-iingat po tayo ng salita ng Diyos sa pag-ibig sa salapi. Ingatan daw natin ang ating puso sa lahat ng uri ng kasakiman sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. Ano pa sabi ni Paul kay Timothy? For the love of money is the root of all kinds of evil. Ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Again, mga kapatid, hindi po ang pera ang ugat ng kasamaan. Ang sabi, ang pag-ibig sa pera. Bakit po ba natin pinag-uusapan ng pera? Alam niyo mga kapatid, sa 40 parables ni Jesus Christ sa Biblia, 11 ang patungkol sa pera na kanyang binanggit. Ang pera po ba ang problema o yaman ang problema? Hindi po yun. Ang problema ay ang pag-ibig sa pera. Kaya tinatalakay ko. Wala pong pakialam ang Lord kung ano ang mayroon ka. Ang may pakialam ang Diyos ay ang puso mo. Gusto niya. Yan ang gusto ng Panginoon. Kasi nga po mga kapatid, for the love of money is the root of all kinds of evil. Hindi po ang pera ang ugat ng kasamaan, kundi ang pag-ibig. Hindi niyo nakita? Maraming mga magkakamag-anak nagpapatayan dahil sa pera. Kamakailan lang, mga kalilibig, hindi po ito chismis, napag-usapan lang.
bigla nung dibig ng aking lolo, bali lolo ko na po, yun yung kinuwento ko po sa inyo, sinasabi niya, pare ko, papanggarahin na ako. Diba? Ayun, gumarahin na nga, kasi sinasabi niya, kung ano sinasabi natin, yun ang nangyayari sa atin. Gumarahin na nga po mga kapatid, yun namatay na. Ngayon, ay yung sumobra sa ambagan, pinagkagalitan ng mga kapatid. Yun po ang nagiging dahilan. Kaya pala, sabi ng matandang ito, nung siya po ay buhay pa, binibigyan po, nagtrabaho po siya kay Quality, kung kilala niyo ba si Quality, di ba, yung Patis, napaka-bili po ng araw niya, no? Kaya nga, binibigyan po siya ni Quality ng 3 hektaryang farm. Hindi po niya, o mahigit pa yata, papangalan sa kanya, hindi alam ng mga anak ni Quality, sa kanya ipapangalan, tinanggihan po niya. Alam niyo ano ang tira niya? Ayun, pag-aawain lang ng mga anak ko yan. Yun. Eh, sabi niya, totoo pala, confirm. Nung namatay yung kanya, nung namatay siya, yung mga anak niya, ba't daw ganito, ganyan, important days pa, bishop na araw pa, may ganito. Ano po problema? The love of money. Not pera. Ang pera po mga kapatid ay neutral. Bakit po? Ang pera po pwedeng gamitin sa masama, pwedeng gamitin sa mabuti. Neutral siya. Ang masama ay pag-ibig sa salpi. Tingnan niyo po ang sabi ng susunod. Have wandered from the faith and pierced themselves with money, with many sorrow. Ano po nangyari? Maraming mga tao ang gusto makuha ang pera, nagwawander sila, nag-aalala sila. Ngayon, ano nangyari? Nasadlak sila sa dusa. Kasi ang araw ginagawang gabi, ang gabi ginagawang araw, ang araw ginagawang gabi, ganyan. Kagaya na sinabi ko nakaraan, kapag gano'n ang trabaho, wala kang kapahingahan, nag-iipon ka lang ng pamburol mo. Kaya po mga kapatid, hindi dapat mahalin. Sabi po na salita ng Diyos ito, Hebrew 13:5, do not love money. Kailan nga napakaraming verse sa Bible na huwag mahalin ang money, huwag mahalin ang money. Kasi dapat isa lang minamahal natin, si Lord. Pag mahal natin si Lord, ang sa lahat, susunod na lang ang lahat ng bagay. Amen. Kagaya natin pinag-alalan nakaraan, what does the Bible say about money? Tithing did not start under the law, but under grace. Nag-start po ang pagbibigay ng ikapo, hindi po ng panahon ng law, panahon pa ng grace. Kaya yung mga nagsasabi na, hindi naman tayo panahon under the law ngayon, bakit tayo nagbibigay ng tithes? Teka, pag-aralan natin ang Biblia. Kailan ba unang nabanggit ang salitang tithes sa Bible? Nung bang before the law o after the law? Diba? Kailangan po na nakikita po natin yan. Kasi yan yung tinatawag na the law of first mention sa Bible. Pag nag-aaral tayo ng hermeneutic, na tinatawag na the law of first mention. Saan ba unang binanggit? Ano ang teksto, ano ang context, bakit na yun ay binanggit? Tithing did not start under the law, but under grace. Tingnan natin, si Abraham na nag-tithe sa Panginoon, wala pang law. Wala pang batas ang Israel nung nag-tithe sa Panginoon. Hindi naman niya nabasa na, ay, kailangan daw mag-tithe, magbigay. Hindi po niya nabasa yun, wala pa nga yun doon, wala pa si Moses. Sino po ba nauna? Si Moses o si Abraham? Abraham muna bago Moses. Kaya po mga kapatid, tithing did not start under the law, but under grace. Kaya meron na kayong papaliwanag pag sinasabi, grace tayo ngayon, bakit ginagawa natin to? Kailangan natin tingnan ito. Tama naman, grace tayo, pero kailangan natin ilagay sa talagang katuruan ng Biblia kung paano ito. Ano po yung sinasabi, ano po yung ating life application? We are not under the law, and thus we are subject to tithing. Hindi tayo under the law, pero subject tayo ng tithing. Kailangan natin pa rin ginagawa. Pangalawa, tithing start under Melchizedek priesthood. Okay? Kailan nagsimula ang tithing? Nung panahon pa ni Melchizedek, ni Abraham. Si Abraham kanina nag-tithes? Kay Melchizedek. Sa Libay ba? Ay, wala pang Libay noon. Wala pa si Libay. Ay, nag-tithe na si Abraham kay Melchizedek. Ano po ang ating application? We are under God's priesthood, and thus we are subject to Melchizedekian tithing. Bakit tayo nagbibigay ng tithes? Because we are under the Melchizedekian tithing. Hindi po, yun ang nga tuturo po na wala na raw tithes ngayon, hindi rin po yun. Kasi we are under the Melchizedekian tithing. Ngayon,
Ano po yung isa natin pinag-aralan? What is the difference between Melchizedekian tithing and Levitical tithing? Ano po ba yung pagkakaiba nito? Pinag-aralan po natin nung nakaraang linggo ito. Atin lang po re-reviewin ng maikli. Una, ang Melchizedekian tithing is voluntary. Whereas, ang Levitical tithing is compulsory. Kailangan bigay sa pagkatiyan ng batas. Okay? Pero ang Melchizedekian, voluntary. Under po ba tayo kanina? Melchizedekian. So, ang ating pagbibigay na po ay voluntary. Hindi sa'yo, hindi sinasabing pag hindi mo pinagay ito, magsumpa ka, ganyan. Hindi po tayo tinatakot, mga kapatid. Voluntary ang pagbibigay natin ng ikapo sa Panginoon. Ngayon, kung hindi mo ibibigay, it's up to you. Nasa sa'yo yun. Well, pero pinagpala ka pa rin ng Diyos. Hindi ka mapupunta sa impyerno kahit hindi. Kung gusto mo magbigay, kapatid, hindi ka mapunta sa impyerno. Mga kinalaman po yan sa'yo. Okay, tingnan po natin ito. You give because you are blessed. Whereas you give in order to be blessed. Yun ang Levitical, yun ang Melchizedekian. Ang Melchizedekian, nagbibigay ka kasi pinagpala ka na. Samantala, ang Levitical tithing, nagbibigay ka para pagpalain ka. Tama po ba? Kasi, ang ating binabasang verse ay yung Malakias. Pag hindi ko binigay ito, ganito mangyayari sa'yo, ganito. Ay, hindi naman tayo under ito. Under tayo ng Melchizedekian. Only, ang binibigay natin, dahil kaya tayo nagbibigay, pinagpala na tayo ng Diyos. Sino pinagpala dito? Amen! Okay, pinagpala na tayo ng Panginoon, kaya tayo nagbibigay ng ating tithes. Hindi para pag-alain. Okay, mga kapatid, nagawa ko ba natin? You give in order to be blessed. Yun naman bibigay natin. Kaya kung binibigay, para nga ako pagpalain, ibigay ko na nga. Hindi tuloy maganda nangyayari sa akin, bigay ko na nga. Mga kapatid, ibig sabihin, kaya mo lang binibigay para ikaw ay pagpalain. Para kang tumaya sa wedding. Makataya nga, ako'y manalo. Okay? Ano pa? Ang Melchizedekian tithing is only minimum giving. Whereas, ang Levitical tithing is the maximum giving. Tingnan niyo po, ang Melchizedekian tithing is minimum. Bakit po sinabing minimum? Makikita po natin mamaya sa ating pag-aaralan. Binibilisan lang po natin sabagat matagal po ito. Does Melchizedekian still receive tithing? Dito po ba tayo nahinto sa linggo? Ay mga kapatid, dito po ba tayo nahinto ng nakarang linggo? Does Melchizedekian still receive tithes today? Ngayon po bang panahon na ito ay tumatanggap pa si Melchizedek ng ating tithes? Kasi nasa pa si Melchizedek, ala naman na siya, kanina bumibigay. Ngayon bang panahon na ito, tumatanggap pa siya? Ito ang ating tatalakayin pag-aralan ngayon. Picturean nyo ang mga verse pag-aralan sa bahay para makita natin ang mas malinaw ang Diyos mag-umusap sa iyo sa bagay na ito. Okay? Ang sagot ay yes. Bakit? Pag-aralan po natin. Here on earth, mortal men, Levitical priest, here on earth, dito sa mundo, mortal men, yung mga Levite o Levitical priests, receive tithes. But there, in heaven, he, referring to Melchizedek, receives, yung receive po ay present tense. Receives them, of whom it is witnesses that he believed. Ibig sabihin po mga kapatid, noon, ang mga priests na ito ay tumatanggap ng tithes sa lupa. Si Melchizedek tumatanggap pa rin saan? Sa langit. Kailan? Dati pa ba? Ngayon. Tingnan nyo. One who has become a priest not on the basis of regulation as to his ancestry, but on the basis of the power of an indestructible life. One who has Jesus, referring to Jesus Christ, si Jesus po ba ay kabilang sa angka ng mga Levites? Hindi po. Si Jesus Christ po ay kabilang sa angka ni Judah. Kaya hindi po siya pwedeng maging priest. Bakit? Hindi naman siya kabilang sa angka ni Levi. Ang lang po ni Levi ang dapat na maging priest. Yung kanyang mga lahi. Pero bakit po siya naging priest? Because under the Melchizedekian priesthood.
Remember po mga kapatid, si Jesus at si Melchizedek ay isa. Okay? For it is declared, you are a priest forever, referring to Jesus po yan, in the order of Melchizedek. Si Jesus Christ po, kailan, hanggang kailan? Priest. Forever. Tingnan niya ya. Kanina, binasa natin, yung mga priest, mortal men, namamatay. Pero yung Melchizedek nating priest ngayon, ay hindi namamatay. Kaya hanggang ngayon, ginagawa po natin, nagbibigay tayo sa kanya. Bakit? Sapagkat siya po ay priest forever in the order of Melchizedek. Yan, priest. Yan po ang Panginoong Jesucristo natin. Tingnan niyo, here on earth, mortal man did to receive tithes, but there in heaven, He, Melchizedek, Jesus Christ, Jesus Christ, receives ngayon of whom it is witnesses that He did. Kaya pala, nagbibigay tayo sa Panginoon. Yung ano yung isang patunay na ina-acknowledge natin ng ating priest, si Jesus Christ ay buhay ngayon at magpakailanman. Sige po, palapakan natin ang Panginoon. Tingnan niyo po ito. Imperfection could have been attained through the Levitical priesthood. For on the basis of the law was given to the people. Why was there still need for another priest to come? One in the order of Melchizedek, not in the order of Aaron. Kung ang mga tao noon, yung mga Levitical ay hindi na kailangang palitan. Yung sinasabi sa salita ng Diyos. Ang mga Levitical priesthood na binigay sa mga tao ay hindi na makakapapalitan. Panghabang buhay na sila, bakit nangangailangan pa ng panibagong priest sa pamamagitan ni Melchizedek, hindi sa pagiging priest sa angkan ni Aaron ng mga Levitay, ng mga Levites. Tingnan niya, for the priesthood being changed of necessity, there is also change of the law. Ayun naman po pala. Bakit po? Kapag po ang priesthood, ang pagiging priest ay nagpalit, magpapalit din ng kautusan. Under po ba tayo ng law of Moses? Okay, under tayo ng law of Jesus Christ. Magkaiba po yan mga kapatid. Law of Christ, Melchizedekian priesthood, law of Moses, Levitical priesthood. Nung pong Testelestai, ang sabi ng Panginoon, tapos na, it is finished, nagsimula ang New Covenant. Ibig sabihin po, nagsimula ang bagong tipan, ang bagong pakipagtipan ng Panginoon. We are not under the law of Moses, we are under the law of Christ. Okay. At ang law of Christ, ang law of Moses ay hindi tayo under ng law of Moses, under tayo ng law of Christ. Everybody say, tingnan nyo? Sige, 1, 2, 3, go. Everybody say, alam niyo mga kapatid, nakakagaan ang pakiramdam niya. Bakit po? Wala nang bigat, hindi na, wala kang sumpa ng utusan sa iyo. Bakit? Pinalaya ka ng Panginoong Jesucristo. Nalobat yung baby. Teka. Okay. Kaya po mga kapatid, kung dahil hindi tayo under ng law of Moses, ito ay hindi para sa atin. Ngayon, alam niyo na, mga kapatid. 1, 2, 3, sabay-sabay. Pag mag-e-exhort tayo dito, hindi na natin sasabihin ang Malakias 3:10. Alin ang sasabihin natin? Kung gusto mo mag-exhort ng ikapo, balikan mo si Abraham. The best ang binigay ni Abraham sa Diyos. Bakit? Nung naibigay ni Abraham ang kanyang the best na ikapo, yung buhay ng anak niya, ibinigay niya. Yun ang pagbibigay sa Diyos. Hallelujah. Alam niyo bakit pati pagbuhay mo binigay mo sa Diyos, wala nang mahirap ibigay. Tingnan po natin yan. And praise be to God Most High will deliver your enemies into your hand. Genesis 14 po yan.
Genesis 13, pinayaman na si Abraham ng napakayaman, ang sabi ng Bible. Basahin niyo na lang po sa inyong bahay, Genesis 13. Genesis 14, then Abraham gave him a tenth of everything. Nag-tithe siya ng lahat. Pinayaman na siya ng Diyos bago siya ibigay. Kasi sa totoo lang naman, wala ka namang ibibigay kung wala ka. Kaya ang Diyos, bibigyan ka muna niya para may maibigay ka. Alam niyo ang Panginoon, hindi tayo pinipigan ng Diyos, mabait ang Diyos. Sabihin niyo yung tabi, mabait ang Diyos. Hindi kanya mahigit. Siya na nga yung namatay sa krus ng Kalbaryo, hindi na tayo. Kasi mabait ang Diyos. God is so good. God is so good. Yan yung implikasyon ng inaawit po natin ngayon. Napakabuti ng Diyos. Now, by dying to what once bound us, we have been released from the law. We have been released from the law so that we serve in the new way of the Spirit. Bakit meron tinatawag na new way? Bakit sabi ron, hindi na tayo sa kautusan, under na tayo ng bagong way. Hindi bagong daan po yan, ha? Kasi may old way, may new way. Ano po yung new way? New way of the Spirit. Natatandaan niyo po ba yung Galatians chapter 5 verse 22? Kailangan tayo mag-operate sa Spirit. Ang Holy Spirit ang siyang nangunguna sa atin. Kapag ang Holy Spirit, under tayo ng the law of Christ, under ng the law of the Spirit po yan, we are, puspos po tayo ng, ano po yung sinasabi rin? Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, mercy, shall follow us in the day of our life. Basahin nyo na lang po, mga kapatid. Ano po yan, ha? Tingnan. The new way is knowing us grace-giving. Kaya po magtatayo tayo dito, mga kapatid. Ayun yan, mga kapatid, to grace-giving. Ayun, hallelujah. Kasi tayo nagbibigay dahil sa biyaya ng Diyos. Amen. Yan yung sinasabi natin. A new way is known as a grace-giving. Yung Corinto, chapter 8, verse 1. Tingnan niya, pakita ko po sa inyo. Sinasabi ng Corinto, chapter 8, verse 1. And now, brother and sister, mga kapatid, we want you to know the grace that God has given the Macedonian church. Gusto ko malaman ninyo, mga kapatid, ang biyaya ng Panginoong Jesucristo sa mga Macedonian church. Ano yung gusto ni Paul na malaman ng mga taga-Macedonian? The grace of God. Kaya nga grace-giving din niya, ha? And they exceeded our expectation. They gave themselves first of all to the Lord. And then, by the will of God also. Paano pong nabigay ng mga Macedonian? Yung pong mga Korinto, sinasabihan ni Apostol Pablo na iba ang ginawa ng Macedonian church. Parang ganito. Halimbawa sa panahon niya yan, ako si Pablo, mga taga-Korinto, hindi niyo nakita, ibang-iba ang mga taga-Macedonian church sa inyo. Kayo, alam niyo ba ang mga Korinto, mayayaman po yan. Nakatira sa Corinthian Garden yan eh. Yan. Ay, hindi niyo ba alam yan? Ang mga mayayaman yan eh. Ito po mga taga-Korinto, sinabihan ng Pablo, mga taga-Korinto, ang yayaman nyo, grabe, pero ibang-iba ang biyayang naranasan ng taga-bugulong malaki. Hallelujah! Ng taga-Macedonian Church. Sa panahon na sila ay naghihingahos, masayang-masaya ang puso sa pagbibigay. Ay, iba po yan mga kapatid ha. Kung wala ang biyaya ng Diyos sa iyo, hindi mo kayang gawin yun. Ang saya-saya mo na magbibigay sa Panginoon, bakit po nila nagawa yun? Because, yung red letter na ito, they gave themselves first of all to the Lord. Kapag binigay muna natin ang buhay natin sa Diyos, wala nang mahirap pang ibigay. Kaya mga kapatid, buhay muna ang gusto ng Panginoon sa iyo. After ang Diyos sa buhay natin. Hindi after ang Diyos sa pera natin, sa yaman natin. Hindi po. Hindi naman niya kailangan ng pera. After ang Diyos sa buhay natin. Tingnan niyo. When you have given yourself to the Lord, tithing is never a problem. Problema po ba ang pagbibigay pag nabigay mo na yung sarili mo sa Diyos? Yan yung sarili mo na, ibigay mo na. Ano pa hindi mo kayang ibigay? Tingnan niyo yung sinabi ng Panginoon na, because you are bigger than your
Money. Pag nabigay mo na yung sarili mo sa Diyos, wala nang problema na kaibigay mo ay para sa Panginoon. Bakit? Because you are bigger than your money. Mas mahalaga pa yung pera sa'yo kaysa sa sarili mo. Ang akala kasi natin sa pagbibigay natin sa Panginoon ay pera lang. Mga kapatid, may tatlong T. Ano yung T? Treasure, time, talent. Pagbibigay natin sa Panginoon. Kapag itong treasure, time, talent, buong buhay yan. Pag buong buhay mo na ibigay mo na sa Panginoon, itong tatlong ito, hindi na mahirap ibigay. Because you are bigger than your money. Amen. Tingnan nyo. If you have given yourself to the Lord, what else you not give? Kung naibigay mo na yung sarili mo sa Diyos, ano pa ang hindi mo kayang ibigay? Meron pa po ba? Absolutely nothing. Wala nang mahirap ibigay kapag ang buhay natin na ibigay na natin sa Diyos. Sabi ng Bible, He who did not spare His own Son, ang Panginoong Diyos, ang Ama, ibinigay yung kanyang anak, but gave Him up for us all. How will He not also, along with Him, graciously give us all things? Some things po ba? Tingnan mo. Nung ibinigay ng Panginoong Diyos ang kanyang anak sa atin, ano pa ang hindi niya kayang ibigay? Eh, buhay nga ng kanyang kaisa-isa na lang ibinigay sa atin. Ano pa hindi niya kayang ibigay? Tanong. Wala na. Kaya po mga kapatid, kapag ang buhay natin ay naibigay na natin sa Diyos, wala nang hindi pa maaaring ibigay. Wala nang bagay na mahirap pa sa atin. Mga kapatid, tingnan nyo. Does Melchizedek still receive tithes today? Amen. Yes. We still need the tithes today. Voluntarily, yes. Okay. 5 grace, ito po yung ating pag-uusapan po ngayon. 5 grace-filled reason why do we still tithes today? Bakit po ba tayo nagbibigay ng tithes ngayon? Bakit po ba tayo nagbibigay pa rin ngayon? Ito po ang ating tatalakayin. Mga kapatid, ang pagbibigay po natin sa Diyos ay voluntarily tithes. Bakit po? Kasi pag nagbibigay po tayo sa Panginoon, hindi naman natin kaya hinggitan ang Diyos. Hindi natin kaya hinggitan sa bigayan ng Diyos. Yung ang anak niya, binigay niya. Kaya mo mabigay yung anak mo? Tingnan niyo, ang pagbibigay sa Panginoon, hindi lang yung ating pera, yaman, yung tatlong bagay. Kailangan time, treasure, and talent. Ikaw mismo yun. Buhay mo sa Panginoon. Dahil lahat ay galing sa Diyos. Meron kang napakagandang bahay, wala ka namang magandang pamilya. Ang Diyos lang ang nagbibigay ng magandang pamilya. Meron kang brand new house, pero wala kang new home. Ay magkaiba po yun. Di ba spelling? Ang house ay yung bahay, yung home, family. Nakatira doon sa bahay. Hindi kayang ibigay ng magandang bahay ang nagmamahalang pamilya. Ang Diyos naman ang nakakagawa. Meron ka ng water bed, hindi ka naman makatulog. Kasi ang Diyos lang ang nagbibigay nun. Lahat ng pagkain, pumunta ka pa sa lahat ng eat all you can na gusto mo, hindi ka naman makakain. Ang Diyos lang ang nagbibigay ng masarap na panlasa. Meron kang binigyan ka ng pata, kaya hindi mo makain, hinampasan mo. Asawa mo. Kasi hindi mo makain eh. Alaka, panglasa. Ano hindi ko sabihin? Ano man ang meron tayo sa mundong ito, kapag hindi kumilos ang biyaya ng Diyos sa atin, wala rin. Hindi natin nalilimitahan, hindi natin pwedeng limitahan ang Diyos sa kung ano yung mayroon tayo. Kaya,
Ito po mga kapatid, 5 grace-filled reason why do we still tithe today. Una, because our tithes affirm our right to the blessing. Kaya tayo nagbibigay sa Panginoon, ina-affirm natin, ina-affirm, ina-acknowledge, parang gano'n, na ang ating pagpapala, affirm our right to the blessing. Yung pagpapala na ito, na meron tayo, ay ina-acknowledge natin sa Panginoon ito. Ina-affirm natin sa Panginoon. Bakit? Tingnan niyo po If you belong to Christ, then you are Abraham seed, and heir according to the promise. Ang pagpapala na meron tayo ay galing sa Diyos. Dahil itong pagpapala ito ay ina-affirm natin na ang Diyos ang nagbigay. Sabi ng Bible, if you belong to Christ, then you are Abraham seed. Tayo po ba kay Kristo? Amen. Kung tayo ay na kay Kristo, tayo ay lahi ni Abraham. At kung tayo lahi ni Abraham, according to the promise, tayo po ay tatanggap ng mga ipinangako ng Diyos. Tagapagmana ng ipinangako ng Diyos. Yan yung sinasabi ng salita ng Diyos. Mapakahalaga ng posisyon na tayo ay na kay Kristo. Tanong, tayo po ay na kay Kristo? Amen. Dapat na kay Kristo ka. Dahil pag na kay Kristo ka, lahi ka ni Abraham, tagapagmana ka ng lahat ng pangako ng Diyos. Pangalawa, because our tithes confirm that we are blessed. Pinahahayag mo, kaya ka nagbibigay, pinahayag mo, na ito ay pagpapala, ako ay pinagpala na ng Diyos. Kasi tingnan niyo po ito, yung verse na binasa natin. Praise be to the God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed, sa Greek po ay eulogeo, nasa aorist tense, ibig sabihin ng aorist tense, past tense, blessed us in the heavenly realm with every spiritual blessing in Christ. Posisyon po ba ni Kristo na naman? Kaya yung nasa kay Kristo, sila yung blessed. Sila yung tagapagmana. Kasi sabi ng Bible, who has blessed. Praise be to God the Father, our Lord Jesus Christ, who has blessed. Eulogeo. Ang ibig sabihin ng eulogeo, to speak. Ang Diyos ay nagsalita na ng pagpapala sa iyo. Pag sinabi ng Diyos, sinabi na niya, hindi niya babawiin yung sinabi niya. Ang Diyos ay nagsalita na. Kaya who has blessed. Ano po yan? Past tense. Ibig sabihin, sinalita na ng Diyos sa iyo. Tayo po ba'y na kay Kristo? Amen. Ang ibig sabihin, ikaw ay blessed na. Pinagpala ka na ng Panginoon. Anampalatayahan po niyo sinasabi ng salita ng Diyos, paniwalaan po niya, blessed ka na. Kaya sinasabi natin, I am blessed and I highly favored. Yan sinasabi ng salita ng Diyos. Pangatlo, protect our blessing. Kaya tayo nagbibigay ng tithes to protect our blessing. Ano po ang ibig kong sabihin? Dito, mga kapatid, ikaw ay blessed na. Yung pagpapala na mayroon ka, pag nagbibigay sa Panginoon, pinoprotektahan yun. Kailangan may protection. Ano po yan? Protect our blessing. Alin? Yung tithes natin. Poprotektahan yung blessing na meron tayo. Kasi po, tingnan nyo yan. Sabi na salita ng Diyos, you will lose your blessing through your own fault. Ang pagpapala na mayroon ka ay mawawala sa iyong kapabayaan. Kapag ka yung pagpapala na ito, kaya protect our blessing pag nagbibigay tayo. Kasi pag nagpabaya tayo, sabi ng Bible, you will lose your blessing through your fault. Sa iyong kapabayaan, sa iyong... Tanda natin lagi tayo pinagpala na ng Panginoon, hindi nagbibigay tayo para pagpalain. Protection ng blessing natin, ang pagbibigay natin sa Diyos. Sabi po, tinuwan mo natin ito. For, if the first fruit is holy, the lamb
or the wool is also holy. And if the root is holy, so are the branches holy. Kung yung pong bunga na mayroon ka ay banal, yung bibigay mo sa Diyos, banal. Yung natitira, banal din po yun. Itong sa'yo, lilinawan pa po natin. Sabi po ng King James, ng New King James Version yan, sabi po ng the same verse, NIV, if the part of the dough offered as first fruit or tithes is holy, then the whole batch is holy. Kung meron kang isang masa ng harina, kinuha mo yung 10, binigay mo sa Panginoon, hindi lang yun ang naging banal. Even yung natira, banal. Ngayon, kung banal ang natira, kailangan ginagamit sa tama. Kaya yung sinabi ni Jeremiah kanina, ang blessing ay nawawala dahil sa ating kapabayaan, mali ang paggamit. Meron kang pagpapala, dinaya mo pa sa sabo, ayun. Meron kang pagpapala, dinaya mo pa sa sugal, ayun, wala. Kapabayaan mo yan. Meron kang pagpapala, binurara mo, nawala. Hindi mo sinino, ninaka. Mga kapatid, kapabayaan mo. Kaya, dapat iniingatan. Bakit? Hindi lang naman kasi yun ang banal. Ito ay banal din. Kaya ito dapat ginagamit sa dapat gamitin, sa tamang paggamit. Tingnan nyo yan. NIV po yan. Sabi ng NCV, New Century Version. If the first piece of bread is offered to God, then the whole loaf is made whole. Kung yung kapiraso ay hinalay natin sa Diyos, yung buo ay banal. Okay? Ang binibigay natin sa Diyos, hindi lang yan ang holy, pati yung natitira, holy yun. Kaya dapat gamitin sa tama. Tingnan niyo po ito, same verse pa rin, Roma 11:16. TEV. Tingnan po yung TEV. Ngayon po, Good News Translation po yan. If the first piece of bread, tithes, is given to God, then the whole loaf is His also. Malaki na po ba ang pagkakaita? Malaki na po ba? Ito po, ang sinasabi niya, kung yung kapraso ay inoffer, binigay sa Diyos, then the whole loaf is His also. Wala naman pala talaga tayo. Yung natira, sa Diyos pa rin. Yung binigay mo, sa Diyos. Yung natira, sa Diyos. Kasi wala talaga tayong pag-aari dito sa mundong ito. Lahat ay para sa Diyos. Sino nag-acknowledge ng ganun mga kapatid? Wala akong pag-aari. Lumabas akong hubad sa tiyan ng aking nanay. Lahat ay sa Diyos. Pag na-acknowledge natin na wala tayo, lahat ay sa Diyos. Walang mahirap na ibigay para sa Panginoon. Kasi lahat ay sa Diyos. The whole is His also. Tingnan niyo po ha, napakabuti talaga ng Diyos. Lahat ng mayroon ka, 100%, kukunin mo lang yung 10, ilan ang matitira sa'yo? Ano ba? Mukhang hindi tamang hatian. Meron kang 100%, bibigay mo sa Diyos yung 10%, ilan ang matitira sa'yo? Tama po kayo halitaan o may bias? Para po makumbensito ko kayo mula daw mga kapatid, ganito. Saan ang galing ang lakas mo? Ikaw po ba may electric fan sa loob ng tiyan mo at humihinga ka? Lumulok ka ba ng electric fan para may lumabas na hininga sa ilong ba? Wala! Kusang bumobomba ng hangin ng iyong baga. Bakit? Kagagawa ng Diyos. Mas malaki butas ng ilong, mas maraming pagpapala sa Diyos. Kasi mas malaki siyang nakukonsumo. Pero hindi siya sinisigil ng, mas malaki ang butas ng ilong mo, yan, mas malaki, hindi ka sinisigil ng gano'n ng Diyos. Bakit po mga kapatid? Lahat ay biyaya ng Diyos.
Kaya pag in-acknowledge natin yung pagkising natin kaninang umaga ay buhay patay malakas, biyaya ng Diyos. Amen. Alam nyo yung lolo ko na yun na namatay kailan lang. Nung magising siya, nakita na lang nung madaling araw po yun. Stroke na siya. Nung magising siya, na-stroke na siya. Anong ibig ko sabihin? Kung tayo nagising malakas, humihinga, buhay, pagpapala ng Diyos sa iyo. O ngayon, ano pa ang meron tayong sarili? Wala na. Kay Lord na pala lahat. Mahirap po bang ibigay yung hindi sa iyo? Ang mahirap na ibigay, ganapin mong sa iyo. Kaprasong lupa, nagtagaan. Bigay mo na, kaya mo na, parayan mo na. Total naman, mamamatay tayong lahat. Iiwan natin lahat yan. May maiwan sa sarapsyo. Diba? Magdana siya ng tribulasyon. Kasi mga kapatid, pag hindi natin, pag alam natin kung ano yung sa Diyos, walang mahirap ibigay sa Diyos. Amen! Comprende pa mga kapatid? Naintindihan po natin. Okay. When the whole loaf is made holy, then the devil cannot touch what is holy. Kung ang buong masa ay banal, mahihimpo ba ng demonyo yung bagay na banal? Hindi niya kayang galawin mga kapatid. Kaya sabi na sa Diyos, kung itong masang ito ay ibinigay mo sa Diyos yung pen, hindi lang yun ang nagiging banal. Yung pen na yun, ginagawang banal ng Diyos dahil ibinigay mo yung lahat. Kaya sino makakahipong demonyo dyan sa natitira na yan? Eh sa Diyos yan. Kaya ano ba nang itayong negosyo? Dahil ito ay binaalay mo sa Diyos, ay piling pagpapalain ng Panginoon. Amen. Kaya kahit sa lugar nandoon, i-bless ka ng Panginoon. Kasi we are already blessed. Ganyan. If the first piece of bread is given to God, then the whole loaf is His also. Anong bagay ang pwedeng mahipo ng kaaway kung banal yan? Wala. Kaya proteksyon sa iyong pagpapala ang iyong pagbibigay sa Panginoon. Tingnan po natin. When the whole loaf is His, you can expect God to protect what is His. Kung ang buong masa ay sa Diyos pala, hindi po protektahan ng Diyos yung sa Kanya. Meron po bang makakaagaw pa sa kamay ng Diyos? Wala. Poprotektahan ng Diyos ang sa Kanya. Kasi Kanya. Ina-acknowledge mo na Kanya. Pangapat, declare the greatness of Christ. Sa pagbibigay natin ng kapo sa Panginoon, dideclare natin ang Diyos ay dakila sa ating buhay. Tingnan ninyo gaano kadakila si Melchizedek. Ipinagkaloob sa... Pwede naman palang Tagalog, mga kapatid. Okay. Tingnan ninyo kung gaano kadakila si Melchizedek. Kaya ko po in-English para sa kaliwanagan po natin, para makita po natin yung word doon sa gusto kong sabihin topic. Ano po? Hindi po tayo nagmamalaki, hindi rin po ako ganun kahusay dyan. Ha? Inaaral ko lang bago ko ituro. Kaya sabi dire-diretso yung ating pagsasalita. Ibig sabihin, kaya ako lang nilalagay yung English para makita natin tamang ibig sabihin. Malinaw ba? Tingnan ninyo kung gaano kadakila si Melchizedek. Ipinagkaloob sa kanya ni Abraham na ating ninuno ang isang bahagi ng nasamsam niya mula sa labanan. Kaya masasabi rin na maging si Libay na tumatanggap ng ikasampung bahagi ay nagbigay rin ng ikasampung bahagi sa pamamagitan ni Abraham. Nakita niyo po, sapagkat masasabing si Libay ay nasa katawan pa ng kanyang ninunong si Abraham nang ito ay salubungin ni Melchizedek. Ibig, hindi niyo po ba nabansan? Ibig, si Libay ay nagbigay ng ikampung bahagi kay Melchizedek. Bakit? Si Libay po ay nasa katawan pa ni Abraham dahil si Libay ay galing kay Abraham, kay Jacob. Kay Jacob ay 12 tribes. Diba? Abraham, Isaac, Jacob, tapos 12 tribes na.
Diyan lahi si Levi. Kaya po mga kapatid, si Levi ay consider na nagbigay din ng tithes kay may Melchizedek. Kala natin ang binibigyan lang ng tithe si Levi. Because the law of Moses, mga kapatid, even Levi, even itong mga Levita, nagbigay ng tithes kay Melchizedek through Abraham. Malinaw po? When we tithes, we declare that Christ is greater than our needs. Kapag nagbibigay tayo ng tithes, sinasabi natin, mas nakila ang Diyos sa lahat ng aking mga pangangailangan. Kaya ibibigay ko to honor God sapagkat mas nakila ang Diyos kaysa sa aking mga pangangailangan. Pagka ikaw ay nagbibigay, when we tithes, we declare that Christ is greater than our needs. Pastor, kasi kailangan kong bumili ng cellphone. O ibig sabihin, mas greater ang cellphone kaysa kay Lord. Pastor, kailangan kong bumili ng sasakyan. Hindi naman masama lahat yan, pero sinasabi mo, kaya hindi ka nagbibigay, mas greater yung mga bagay na yun. Mga kapatid, when we tithe, we declare that Christ is greater than our needs. Ibibigay ko lahat ito. Ibibigay ko ito para sa Diyos kasi mas dakila ang Diyos ko kaysa sa mga bagay na ito. Bakit po mga kapatid? Tithing is not how great our blessing are, but how great our blessor is. Amen mga kapatid? Ang pagbibigay ng pagkakaan tithes ay hindi dahil kung gaano kalaki ang ating blessing, kundi kung gaano laki ang ating blessor. Ang tanong ko, gaano ba kalaki ang Diyos na nagpapala sa buhay mo? Kung gaano kalaki ang Diyos na nagpapala sa buhay mo, gaano kalaki ang pagpapala na binibigay mo sa Diyos. But how great our blessing. Tithing is not how great our blessing are, but how great our blessor is. Because our tithes, pang-ilan na? Pang-5, declares that Christ lives. Kaya tayo nagbibigay, dinideklara natin na ang Diyos na si Melchizedek, ang Panginoon Kristo, ay buhay sa ating mga buhay. Amen po ba mga kapatid? Dinideklara natin, kaya tayo pala nagbibigay ng tithes dahil sinasabi natin ang aking Panginoong manunubos na si Kristo ay buhay. Pagkilala sa Panginoong Kristo. Sabi, ang mga Levita na tumatanggap ng kasumong bahagi ay may kamatayan. Ngunit, buhay si Melchizedek ayon sa kasulatan. Si Melchizedek po, nakatagpo ni Abraham sa Genesis. Ito po, Hebreo, New Testament na. Ibig sabihin, hindi talaga tao ang pinagbigyan ni Abraham. Diyos. Sino? Si Melchizedek. Kasi bakit? Buhay si Melchizedek. Dahil si Melchizedek at si Jesus Christ ay iisa. Kaya ang ating Panginoong Jesus ay buhay magpakailanman. Sabi nga ng isang awitin, because He lives, alam mo, I can face tomorrow. Because He lives, all things is God. And because I know He hold my future. Alam niyo po ba yung mga kapatid? My life is worth living just because He lives. Sabayin niyo po ako. And because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all things is God. And because I know He holds the future, my life is worth to living just because He lives. Nakatanda niyo ba yung
kanta na yan? Okay, akin natin. And because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all things is God. And because I know He holds the future. My life is worth to living just, and because He lives, He is Lord. He is Lord. He is risen from the dead, and He is Lord. Every shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Tayo po tayong lahat. He is Lord. He is Lord. He is risen from the dead, and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Minsan pa, He is Lord. He is Lord. He is Lord. He is Lord. He has risen from the dead, and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Dahil buhay ang ating Panginoong Jesucristo, lahat ng mayroon tayo, ina-acknowledge natin ang Kanyang pagiging Diyos, Panginoon, sa lahat ng mayroon tayo at sa buhay nating lahat. Hallelujah. Application. Ayaw na, pakilipat. 5 grace spill, why we spill lights today. Una, pakita mo ng lahat may. Nawala na. Una po, affirm our right to the blessing. Pangalawa, affirm that we are blessed. Pangatlo, protect our blessing. Panglima, declare the goodness of Christ. And panglima, declare that Christ is lives. Ang ating Panginoon Jesucristo ay buhay, magpakailanman as Melchizedek. As we are under Melchizedekian, we are subject to tithing. Tayong nagbibigay, hindi lang
ng ikasampung bahagi. Kasi pag binigay mo na yung buhay mo sa Diyos, binigay mo na ang 100% mo sa Panginoon. Amen. In Christ, bigay niya in Christ, I am Melchizedekian giver. Sabay-sabay. In Christ, I am Melchizedekian giver. Amen. Dahil kay Kristo, tayong lahat ay Melchizedekian giver. Kaya tayong lahat ay nagbibigay, hindi para pagpalain, para tayo ay maging pagpapala sa iba. Ayan po mga kapatid. Tayo po'y manalangin, Amang Diyos, maraming salamat sapagkat ikaw ay Diyos na buhay ngayon at magpakailanman. Amang, maraming pong salamat sa kapahayagan ng iyong mga salita. Tunay nga po na natututo kami sa mga salita pong ito na applicable para po sa amin. We are under Christ's law. We are not under the Mosaic law. Kaya sa oras nito, aming Amang Diyos, pinalaya mo na kami sa sumpa ng kautusan at kami po ay na kay Kristo na. At dahil kami na kay Kristo, ang sabi ng salita, kami po ay pinagpala, kami ay pinaburan, kami ay pinalusog, pinasigla, at mabubuhay ng mahaba dahil ang aming buhay ay nakatalaga para sa Panginoong Yesus. Ibinibigay namin, hindi lang ang mayroon kami, hindi man ang pera o yaman na mayroon kami, ibinibigay namin maging ang aming buhay para sa paglilingkod sa aming Panginoong Jesucristo na nag-alay ng kanyang buhay para sa amin upang kami matubos sa apoy ng impyerno. Ngayon, aming Amang Diyos, ang aming mga sarili, ang aming mga buhay, ang buhay ng iyong mga anak sa oras na ito, tanggapin po ninyo ang aming taus-pusong paglilingkod at pagpupuri sa iyo. Ang lahat ng mayroon kami ay hindi sa amin, ito ay sa iyo. Ibinabalik lamang po namin sa iyo ang lahat ng ito, aming Ama, upang ikaw ay madakila, mapapurihan, at patuloy na lumaganap ang mabuting balita saan man sulok ng mundo niyo po kami dalhin. Maraming salamat po aming Amang Diyos. Salamat po sa katotohanan ng iyong mga salita, aming Ama. Ikaw ang sa Diyos na patuloy na mahayag, mapapurihan, maluwalhati sa aming pong mga buhay. Hayaan mo, aming Amang Diyos, na lahat po ng aming mga gagawin at ginagawa ay magbigay ng kalugaran sa iyong dakilang pangalan. As the Holy Spirit lead us, Father God, hayaan mo na magbigay kami ng karangalan at papuri sa iyong dakilang pangalan, aming Amang Diyos. Maraming salamat po sa iyong lahat ang pagpupuri at pagdakila sa pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen.